This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. Dito lang sa AWR 89.1 FM. TikTok, welcome to Transformation in Christ Talk with AWR. Nakikinig at nanonood po kayo sa programang Usapang Pagbabago kay Kristo. Sa loob ng 1 oras ay makakasama niyo po kami. Ako po ang inyong kakwentuhan, DJ Lou. At ako naman po ngayon DJ na si DJ Rock at excited na nga po kami na muli na naman po tayong makakapagkwentuhan mga ka-TikTok sa ating pong mga listeners ng panibagong kwentong pagbabagong buhay kay Kristo ng ating pong makakasamang guest maya-maya lamang DJ Lou. Ayan, DJ Rock, binabati po muna namin ang lahat ng nakikinig sa ating radio station na 89.1 FM at sa nanonood po sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe at like, ay paki-subscribe and like na po. At kung meron po kayong kwentong pagbabago rin naman na gusto nyo pong i-share sa amin at ang ating mga taga-subaybay or mga comments at tanong, tumawag o mag-text sa 0918 944-7891. Inuulit ko po, 0918-944-7891. Yes, at muli binabati po namin ang ating mga masusugid na tagapakinig sa 89.1 FM at ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. And of course, DJ Lou, hindi papatalo, papahuli ang ating mga timbahay. Sila Yes. nanay, sila tatay, sila ate, sila kuya. Ikaw nga po na naglalaba o nagluluto sa mga oras na ito, wag na wag po ninyong ililipat ang stasyon na inyo pong pinapakinggan sa mga oras na ito dahil for sure ay makaka-relate na naman sila DJ Lou sa Yes. kwento na kanilang mapapakinggan maya-maya lamang. Kaya batiin muna natin ang ating mga listeners sa ating Facebook. DJ Lu, sino nakikita mo dyan? Nandito si Brother R. Christian Roda. Ang sabi po niya, good evening and hello, TikTok host DJ Lou and DJ Rock. Good evening din po, hello. Mas Sir R. talagang ano Christian natin yan, Roda. avid listeners kahit Nga, saan. oo nga, DJ Rock. Lagi ko rin po And- siya nakikita. Yes, at sa mga gusto pong magpa-shoutout, nako, mag-comment po kayo sa ating comment section kung taga saan po kayo para mag-greet at mabati din po namin kayo. And of course, I'd like to greet din po ang aking pong mga magulang na nanonood sa Ormoc, Leyte, si Papa Rogelio, ayan, si Mama Christina, hello po sa inyo dyan. Nako, DJ Lou, habang wala pang nagko-comment, ayan, nag-comment ng aking tatay, good evening sa inyong dalawa, hello din po, and Good evening po. see you soon. Ayan, sa aking father. So, DJ Lou, wag natin patagalin. Ano ba ang sino ba yung ating guest na makakasama ngayong gabi? Ayan, DJ Rock, ang atin pong guest ngayong gabi ay walang iba kundi si Brother Romeo Cruz o si Brother June. Good evening po, Brother June. Hello po, Kamusta Sir kayo? June. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sige po, bati muna po kayo, Sir June. Ayan, magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig sa kanilang mga radyo at sa YouTube. Samahan niyo po kami. Andito po kami sa 89.1 sa Transformation in Christ Talk. Ayan, Yeah, salamat yes. po. Opo. So, Sir June, para mas makilala ka muna ng ating mga guests ngayon, ng ating mga listeners ngayong gabi, ay sino po ba si Sir June? Ano po bang pinagkakaabalahan ninyo? Kayo po ba ay married, single? Ano po ang work ninyo? Ayan. Ayan, opo. Si Sir Jun po ay may asawa. Ang asawa ko po ay si Dr. Solina Baydit Cruz. At ako po ay kami po ni Dr. ay may 2 anak, si Nicole at si Nika. At ako po ay 57 years old. At ako po ay by profession ay fine arts, major in painting. Ang aking pong hobbies ay singing and reading po. And
collectors po ng mga diecast. Ayan. Mm. Oh, mahilig po palang mag-painting itong ating guest ni J. Lu. Nakakatuwa At naman yung kanyang DJ Rock asawa ay kasi yung naging guest natin last time. last week si Dr. Razol. Yes, baka gusto niyong batiin ng inyong pong asawa, Sir Ay, June. binabati ko po ang aking asawa, si Dr. Doc Sol, at ang aking mga anak na si Nicole at si Nika, nakikinig sila ngayon. At yung pong mga taga-gagalangin, SDA Church, makinig po kayo at share niyo po. Yan. Ngayon, simulan na natin, DJ Lu. Sir June o Kuya June, sino po ba si Sir June bago po niya na-encounter si Christ sa kanyang buhay? Alam niyo po si Kuya Jun, bago po nakilala ng Panginoon, yung typical na kabataan na wala ganong iniintindi, hindi ka ganong, wala mo iniisip kung ano magiging kinabukasan mo. Ang mahalaga lang sa amin noon ay basta may pera ka lang, masaya ka lang, di bali na kung ano mangyari bukas. So parang ganon yung takbo ng buhay ko nung simula. Opo. So parang happy-go-lucky talaga kayo, Opo, no? yun yung Brother? pinakatamang word siguro. Happy-go-lucky lang. Kung ano mangyari bukas, kung ano susunod na araw, tuloy-tuloy lang ganun. Sir June, tanong ko lang po, ilan po kayong magkakapatid sa family po ninyo? Kami po ay 5 at ako po 5? ay pangalawa sa bunso. Pero during po ba ng kabataan ninyo, syempre pagkabataan, di ba, pag mga nababarkada, medyo hindi po ba kayo dumating sa ganung punto na na-impluwensyahan po talaga kayo? Nung time po namin, nung ako po ay bata, sobrang dami ko talagang kaibigan. No po? At hindi may iwasan, may mga nagda-drugs. Anong araw, may mga marijuana, mga syrup, yan yung mga tapos batuhan, away, ganyan, tas dayo-dayo. So, siyempre, bilang kabataan at mga kaibigan mo, sumasama ka pa minsan-minsan. So, na-experience namin yung mga ganon. Dahil hindi man namin iniisip na masama to. Ang iniisip namin ay masaya to. Ayun. Sama ako dyan kasi magkakasama tayo. So, parang ganon po yung pagbata ka nung araw. Kasi 'di ba DJ Rock, pag ganyan mga kabataan, yung peer pressure talaga ay malakas, 'di ba? Totoo, at So, talagang napakalaki ng influence ng mga taong nakakasama mo din tama. talaga. Mm-mm. So ngayon, DJ Lu, para mas makilala pa natin si Kuya Jun, ano po ba, Sir Jun, yung mga hindi niyo po makakalimutang experiences po ng life ninyo? Ah, ang mga hindi ko po makakalimutan, pero gusto ko pong yung kami po kasi ay mga kabataan na ipinasok sa kursilyo. Ayan, siguro yung mga ibang religion, siguro Opo. naiintindihan nila kung ano po yung binabanggit kong kursilyo, ano po. Yes. Doon po ay ilang araw kaming walang relos. Hindi namin alam kung ano nangyayari. Babasa lang ng Bible, pinapaiyak, kung ano sinasabi sa amin. So mayroon isang sitwasyon po na nung malalim na emotion namin at talagang nasa matinding iyakan na kami, ay yung aming lecturer sinabi, kung talagang gusto mong makita si Kristo, pumasok ka doon sa isang kwarto, ando siya, tinintay ka, tumingin ka ng sorry, patawad sa kanya. Dahil sa malalim na emotion, unang-una akong tumakbo. Unang-una akong pumasok doon sa kwarto. At ang nakita ko ay isang madilim na kwarto, merong isang malaking krus na nakapako yung imahe ng Kristo, at tumakbo ko dire-diretso sa kanya habang umiiyak. Nung paglapit ko, inakap ko, nauntog po ako dun sa paa ng malaking Kristo. Nabukulan po ako dito. At nung nasaktan ako, biglang mayroong pumasok sa isip ko na ito ba yung Diyos na dinadasalan ko? Ito ba yung Diyos na sinasamba ko? Para yatang hindi tama. Parang may mali. Kasi nasaktan ako. Nasaktan ako dun sa pagkauntog ko. Parang namulat yung isip ko na mali, sabi ko. May mali dito sa ginagawa ko. So doon nag-umpisa na parang siguro hanapin ko pa kung ano yung tama. Kasi may isip ako na may mali. So kailangan kong hanapin kung ano yung tama at kung sino talaga yung Kristo na dapat kong sambahin at paglingkuran. Paano po kayo, Sir Jun, napasok doon? Bata pa lang po ba kayo? Talagang
dinadala na kayo lagi sa simbahan, na-involve kayo sa mga activities po doon? Alam niyo po, lumaki talaga ako sa pananampalatayang sa kabila eh. Mm. Very active ang mga lolo-lola ko, ang mami ko, ang daddy ko. Talagang namumuno sila. At the early age, sa murang edad po, maniwala kayo ay nagbubukas na ako ng chapel. Tabi-tabi ng bahay namin. Aayusin ko yung sound system, ilalabas ko yung trompa. Pag oras na, kakalimbangin ko na. Tapos uupo na ako doon. So, ganun po yung kinalakihan ko rin na ginagawa. Oh, grabe DJ Lu, no? Parang kakaibang experience yun. Yung talagang parang nakakulong ka sa isang lugar tapos wala kang nga. ibang gagawin kundi magbabasa, mag-reflect, Yes. ganyan. Pero nakaka-amaze lang yung experience ni Sir Jun, no? Na parang grabe yung hype niya nung time na yun. Sabi niya tumakbo siya para yakapin. Pero at some point, nung nauntog siya, parang natauhan din talaga siya na parang, teka, parang iba ata to. So ano pong nangyari doon, Sir Jun, nung during po nung retreat nyo na nandun kayo at nagme-meditate kayo ng ganung bagay? Opo. Yung pag-uwi namin, dala ko pa rin yung isipan na yun. Unang-una kasi may bukol ako. Mm-mm. So, nasaktan ako. Ang talagang tumimo sa akin ay kailangan kong hanapin yung totoong Diyos kung nasaan siya. At nagkataon naman po, yung aking mami, yung aking ate, at yung aking bunsong kapatid na babae, ay kasalukuyan din naghahanap ng nagse-search daw sila ng ibang religion. Kaya nakita ko, parang dumating sa amin yung panahon na naghahanap na kami ng katotohanan. Kasi parang nakikita namin, siguro may mali, may kulang sa mga ginagawa namin. Although sabihin natin na nagdilingkod kami, ginagawa kami na para sa simbahan, pero ang pakiramdam ko noon, time na yun, ginagawa ko lang siya. Walang ibang emosyon, walang pananampalataya, o wala kang inintindi. Basta gagawin ko lang to. Kasi parang, nasanay lang kayo opo, sa parang routine. hobby lang. Kailangan mo lang gawin ito. Dahil ito yung reliyon ko, ito yung ginagawa nila, parang ito lang din ang dapat kong gawin. So, yung sinasabi natin na yung faith ay wala. Saka parang, kahit anong gawin ko, parang hindi dinidinig ng Diyos yung mga ginagawa ko noong mga panahong yun. Opo. Ikaw, nako DJ Lu, ano masasabi mo dun sa na-share ni Sir Jun? Parang oo nga, kapag ka dun sa mga panahon na yun na parang kinalakihan mo na lang ng gano'n, parang masasanay ka na lang eh, tapos parang ginagawa mo na lang siya kasi routine. Pero yung pagtingin mo sa Panginoon, parang nawawala, di ba, DJ Rock? Totoo. Yung kumbaga parang dahil ito na yung nakalakihan mo, ito yung Mm. sinasabi ng magulang mo. Parang kumbaga Parang yun na yun yung na nga, norm. naging routine na lang siya, pero walang deepest why or reason kung bakit mo nga ba Mm. talaga siya ginagawa. Pero Sir Jun, like, yung kayo po ba as a family, since na-mention nyo nga po na talaga nagsiserve kayo, so talagang kumbaga lumaki po talaga kayo sa loob ng simbahan. Opo. Pero, sige Sorry po. po. Opo. Sabi ko nga po kasi, yung aking mga magulang ay talagang nakikita ko na talagang mahilig silang tumulong. Lalo na sa simbahan. Ang bayan namin every Sunday maraming tao. May dalang resibo, may dalang reseta. So yun na nakita ko. Opo. Oo. So talaga yung parents nyo po, yung family nyo is deeply rooted dun sa Opo. ano. Pati ang lolo ko at lola ko, ganun din ang ginagawa. Kaya akala ko, ganun talaga ang dapat gawin. So parang ordinaryong gawa lang, parang trabaho lang. Ito mong gawin mo. Wala kang in-expect na dapat itong babalik, dapat nag-grow ka, dapat lumalawak ang pananaw mo sa buhay, dapat may natututunan ka. Pero sa kabila ng lahat ng yun, parang wala. Wala talagang. Nako, Emptiness. nakaka-excite, DJ Lu, yung kwento ni Sir Jun. Ako medyo bibitinin lamang po natin ng konti, DJ Lu at Sir Jun at sa ating mga listeners, no? At talagang papunta na tayo sa exciting part maya-maya lamang po. Pero bago po tayo magpatuloy sa kwento ni Sir Jun, atin muna pong mapapakinggan ng isang napakagandang awiting may pinamagatang Kay Jesus Manawagan by the Bereans.
manawagan kay Jesus, lumapit siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin, anumang kahilingan, anumang dalangin kay Jesus, manawagan, ikaw ay diringgin. Kay Jesus, manawagan kay Jesus, lumapit siyang daan, siyang buhay, sagot sa suliranin, anumang kahilingan, anumang dalangin kay Jesus, manawagan, ikaw ay kay Jesus, manawagan kay Jesus, lumapit siyang daan, siyang buhay, sagot sa suliranin, anumang kahilingan, anumang dalangin kay Jesus, manawagan, ikaw ay kay Jesus, manawagan kay Jesus, ikaw ay kay Jesus, manawagan kay Jesus, ikaw ay diringgin. Time check, it's 8:23 p.m. Hatid po sa atin ng Philippine Standard Time. Dito pa rin po tayo sa programang TikTok Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po ang inyong DJ na si DJ Rack. At ako rin po, si DJ Lou. Patuloy pa rin po tayong nakikinig dito sa 89.1 FM at nanunood sa Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung meron po kayong mga shoutout, mga comments, mga kwento o tanong, maaari rin po kayong tumawag o mag-text sa 0918-944-7891. Inuulit ko po, 0918-944-7891. At kung nagnanais naman po kayo ng mga libreng aklat, aralin po namin sa Biblia, katulad po nitong Pag-asang Daig ang Bukas, meron din po ditong Lagpas pa sa Kaya ng Imahinasyon, and also Pag-asa para sa mga panahong maligalig. Pati na rin po ang Dakilang Tunggalian. Meron rin po tayo ditong Ano ang sinasabi ng banal na Quran tungkol sa banal na Biblia? At ang ating Explore, ang ating Bible Study Guide. Kung nagnanais po kayo na makakuha nitong mga kaibigan, ay uulitin ko po ang phone number na maaari nyo pong sendan ng message. 0918-944-7891. 0918-944-7891. DJ Rocky? Yes, bago natin ipagpatuloy ang ating kwento, DJ Lou, gusto ko lang din pong batiin si Ma'am o si Doc Zolina Cruz. Ayan ang kasama po ng Nanonood ating po siya guest ngayong ngayon. gabi. Hello po, Doc. And also sabi po dito ni Sir Job Casimero, good evening po. Wonderful messages of God. Praise the Lord. Maraming salamat din po. And of course, kay Ma'am Teresita Galapon, watching din po sa atin. Kung gusto niyo pong magpa-greet, magpa-shoutout, i-comment niyo po sa ating comment section kung taga saan po kayo para mag-greet at ma-shoutout din po namin kayo. DJ Lou, may mga nais ka pa bang batiin dyan? Ayan. So far, wala na po ako nakikita dito, DJ Rocky, pero gusto ko pong batiin ang pamilya ko sa San Pablo City, Laguna, pati po ang aking mag-ama dito sa loob ng NLPUM. Good evening po sa inyong lahat. Nagpapa-shoutout din daw si Mike Sia. Ayan. Baka hindi na tayo maka-live pag natin siya shoutout. And also, gusto ko rin pong batiin si Ma'am Marcela Kedjan. Naku, pasensya na po. Hindi ko po alam kung anong lengguwahe ito. Hindi ko po mabasa. Pero Ay, maraming parang salamat Ilocano po sa to, DJ pag-comment. Rocky. Yes po. Ilocano po siya. Ay, kaya mo bang basahin ito, Pero DJ hindi Lou? ko siya maintindihan. Baka mamali kasi ako ng pronunciation. Ako, yari ako sa mga mga Ilocano. Pero maraming salamat po sa panonood at pakikinig. Naku, DJ Lou, pagpatuloy na natin yung kwento ni Sir Sige. June. Mhm. So kasama pa rin po po tayo, natin Sir si June, Sir sa June. ating exciting part na pinaka-favorite talaga nating lahat. So, Sir June, paano nyo po nakilala si Kristo sa inyo pong buhay? Ano po yung naging turning point po ng life ninyo? Actually, kaya ako nakilala ng lubusan ng Panginoon at talagang isinuko ko yung sarili na hanapin ko talaga siya.
ay siguro dahil na lang sa aking mami, yan, sa aking nanay, na talagang halos ginawa niya lahat ng makakaya niya. Bilang ina, alam naman natin ng mga nanay talaga, di ba? Na maliban sa malalim na panalangin, alam ko, ginagawa niya araw-araw, ay talagang pinapakita niya sa akin na kailangan kong kilalanin ng Panginoon at kailangan ko siyang tanggapin bilang personal tagapagligtas. Opo. So talagang ang mami ko talagang at from there ay sabi niya, sama mo muna kami bago magsimba. Kasi lumipat po kami ng Bulacan, dati kaming taga Manila. Ako lang ang marunong magmaneho. Pag sisimba sila ng Sabado, galing kami ng Bulacan, papunta ng Gagalangin, imagine, ang layo. Yung mami ko, siyempre, yung ate ko, blind siya. Blind siya. Talaga Pero po. hindi po siya pinanganak na blind. Nagkaroon lang siya ng sakit, kaya siya na blind. Tapos yung bunso namin ay babae din. So yung tatay ko, hindi siya Adventist, pero mahilig din siya magsimba. Sinasabi niya sa amin, kung wala akong lakad ngayon, ipagmaneho mo na lang ang mami mo, ihatid mo sa church bago mo gawin yung gagawin mo. Dahil ako naman po ay mabait na anak, siyempre ihatid ko. Siyempre naawa din ako kung magkukumit sila. Apo. So pag hinatid ko sa Gagalangin, ay sasabihin naman ng mami ko, huwag ka munang umalis, magsimba ka muna. So dahil very mabilit na anak, sasabihin ko, sige ho, dito muna ako. So yun, mula nun, siguro ginawang opportunity ng mami ko na tuwing Sabado, nagpapamaneho siya, inahatid ko. Na pag Sabado, nagsisimba ko, doon nagsimula na po. Ang una ako naakit ay sa music talaga. Wow. Ano po Yan. yung mga napapakinggan Magandang po music. Sa nila? music talaga alam niyo po, isa sa outlet ko sa buhay ay musika. Pag ako'y nalulungkot, pag ako'y masaya. So sa lahat ng aspeto ng buhay ko, music talaga ang naging expression ko sa aking buhay. So tuwan-tuwa ako pag nadidinig ko yung mga kantahan sa church. At ang una kong hinawakan ay hymnal at binasa ko yung mga title at binasa ko yung mga lyrics. At tuntua ako pag nakakadinig ako ng mga special number. Kaya mula nun, parang na-excite na rin ako. Gusto ko na rin pumunta dahil gusto kong, hindi ko ginapansin yung mensahe, yung message ng speaker. Hindi ko ganong interesado dun sa music kasi siyempre parang yun ang unang nakakuha ng attention ko. Matanong ko lang po, no, Sir Jun, naramdaman nyo na po ba yung pagsabay-sabay na umaawit? Yung parang tumataas yung balahibo nyo, tas feel nyo yung presensya ng Ay, Panginoon? opo. Ngayon lang nga po, tumatayo na din yung balahibo ko. Alam niyo po, up to now, ako po pag nag-aawitan ng congregation, nakapikit po ako. Pag may Para kumanganta. napapaiyak Opo. kayo. Pag kahit naki-special number ako, nakapikit ako. Pag nakikinig ako ng kumanganta, nakapikit po. Kasi parang mas nararamdam ko, parang nakikita ko po yung Panginoon, nararamdaman ko siya na nasa paligid siya, parang nakikita ko yung langit. So parang nabivisualize ko. Alam, malakas, bilang artist kasi, parang ang lakas ng imagination Yeah. namin. So parang nakikirate namin sa isip namin kung ano yung liriko ng awit na inaawit. So parang nandun ako. Pag nakapikit po ako. Tsaka pag nakapikit ako, kahit walang hymnal, alam ko po yung kanta. Kahit wala po akong church hymnal. Pero pag nakadilat ako, hindi ko po maalala kung ano yung susunod na lyrics ng awit. Ito po. Ang So ganda Sir naman. June, ano po nangyari doon na yung palagi yung paghatid sa mami nyo, tapos napapasimba na kayo ng Segway. So ano po nangyari? Paano nyo po inaccept yung faith po na yun? Ayan. Nagkataon po ang aming district pastor noon ay si Pastor Malabat, ang ating pong presidente Opo. ngayon. Napakagaling niya magsalita. Yes, totoo. Isang araw lumapit po ako sa kanya, sabi ko sa kanya, Pastor, pwede po ba niyo akong Bible studyhan? Ha? Nagulat siya. Di ba anak ka ni mami ko rin? Opo. Sabi niya, sige, kailan? Kayo po, kung kailan po. Nagkataon po si Pastor po ay nakatira sa Caloocan Center Church. Sabi niya, kung kailan nga available, kung gusto mo, every Tuesday, wala akong ginagawa. Sabi niya, sige po, every Tuesday po ng 10 a.m., pupunta po ako sa inyo. Pero sabi ko po sa kanya, huwag niyo po sasabihin sa nanay ko ha, kasi baka mamaya hindi ko matapos. Mag-expect yung nanay ko. Alam niyo po, ayaw kong umiiyak yun eh. At saka alam niyo man ng nanay, hindi siya pala salita. Pag nalungkot siya, iyak na lang siya. At yun ang hindi ko makita na nalulungkot siya. Kaya huwag niyo muna sabihin sa mami ko kasi baka hindi ko po matapos yung Bible.
So, nag-Bible study po ako, nag-Bible study kami ni Pastor Malap. Pumupunta po ako sa kanya. So, inaralan niya ako. Ang dami nga sinasabi sa pagiging Adventist. So, lahat po yun ay inabsorb ko. At parang unti-unting bumubukas lalo yung isip ko na ito yata talaga yung hinahanap ko. Ito yata yung pupuno ng kakulangan ko. Na kahit sabihin ko nung galing ako sa kalabas ay naglilingkod ako. Pero may kulang. Pero dito parang unti-unti nararamdaman ko na para bang may pumapasok sa isip ko at sa puso ko na nagiging daan para lalong magkaroon ako ng interest na makilala ang Panginoon. So, Sir June, dun po sa time na nagba-Bible study po kayo, ano po sa tingin niyo yung pinaka nag-struck sa inyo na parang, yun nga na-feel nyo na may pumapasok sa inyo, na Holy Spirit. Ano po kaya dun sa mga inaral nyo kasama si Pastor Malaban? Ang sabi niya sa akin, June, 2 klase ang Sabadista. Mm. Isang konbertido at isang kumbinsido. Mm. Medyo ko, Mm. parang sabi ko po, Pastor, parang hindi ko pa mauunawaan pa yan. Ano pa ba ibig sabihin yan? Sabi niya. Yung konbertido, bininyagan ka lang dahil gusto mo lang. Mm. Gusto mo lang ba magpabinyag? O kumbinsido ka na ito talaga yung totoong pananampalataya, na ito talaga ang gusto mo at gusto mong makita ang Panginoon dito. Pag-isipan mo, sabi niya sa akin. So, pinag-isipan ko po yun. Hindi ko kayang sagutin. Sabi ko, kumbertido nga ba ako kung sakali? O kumbinsido lang ako? Sabi ko, so, lumipas yung mga Bible study namin at nakita ko talaga na ito magiging daan ng aking kaligtasan. Sabi ko, siguro, kumbinsido ako na ito nga ang tamang pananampalataya. So, tutuloy ko na po. Yun, tinanggap ko po ang Panginoon. Amen. DJ Rocky. Talagang na-convert, kumbaga, no? Hindi lang siya na-convince, kundi na-convert talaga siya na ito talaga yung truth na ang daming binago sa buhay talaga ni Sir June. DJ Lou. Ayan. So, Sir June, ano po yung ginawa ni Kristo sa buhay mo or para sa iyo? Yung mga changes po nung time na, alam niyo po yun, yung may pumapasok ng Holy Opo. Spirit sa inyo. Gaya po ng nabanggit ko po kanina, na sinabi ko po na ako naman ay naglilingkod sa murang isipan. Mm-mm. At sabi ko nga po kanina, sa lahat ng ginagawa ko ay parang wala lang. Parang wala akong nararamdaman. Opo. Pero nung ako po ay tunay na nagpasakop sa Panginoon at tinanggap ko siya, at nandito na po ako sa aking sitwasyon ngayon bilang isa sa matanda sa iglesia, ay nararamdaman ko, ako na mismo na nagsabi sa sarili ko na nasa akin na si Kristo sa pamamagitan po ng pagsagot niya sa mga dalangin ko at hinihiling ko sa Kanya. Sabi ko sa Kanya, nakikristo na ako. Kasi sinasagot niya na yung panalangin ko na hinahanap ko nung ako po ay wala pa sa ating Panginoon. Parang ko, eto na, andito na nga talaga ako. At mayroon lang pumupuno doon sa kakulangan na hinahanap ko nung araw sa aking puso at sa aking pong isipan. Amen. Ako, DJ Lou, may mga napapa-amen sa atin yung mga ating listeners. Sabi dito ni Ma'am Clarissa Comedja at ni Ma'am Teresita Galapon, amen po. At talagang napapa-praise God sila sa napakagandang testimony po ninyo, Sir June. Sir June, tanong ko lang po, nung time po ba na na-convert kayo, ay single pa po kayo that time? O kailan po nag-start na nakilala niyo po si Doc Sol? Bago po sagutin yan, alam niyo po, very memorable po ang aking pagpapabinyag. Opo. Wow, bakit At po? hiniling ko po ng malalim sa Panginoon. Kasi po, pag hindi po, dahil ako nga po ang marunong na magmaneho, yung minsan yung father ko, pag Saturday ay nagpapamaneho din siya sa akin. Ayan. Nanalangin ako sa Panginoon. Kasi yung Sabat na darating po ay birthday ko. Yan, birthday ko po. Tapos sabi ko sa Panginoon, pag hindi po nagpahatid si tatay at si mami ko ang pinahatid niya, mga kapatid ko sa church, magpapabinyag po ako bukas. Kasi birthday ko po. This time po, kayo po ang bibigyan ko ng regalo. Ako po ang ibibigay ko sa inyo. So, very positive po ako sa aking panalangin. Gabi pa lang po yung damit ko na pagpapalitan ay nasa likod na po ng sasakyan. Kaya nung umaga, nakaupo lang po ako at nakikiramdam ko anong gagawin. Pinapakiramdam ko yung father ko.
Bigla siya nagsasabi niya, "O, sige Jun, wala kang lakad. Hatid mo na lang uli ang mama." Yes! Sabi ko po. Ay, napakabuti. Ang alam niyo po ang lumabas sa bibig ko, Sabadista ako. Ayun po. So, tuwan-tuwa ako. Nung hinatid ko po sila, kinausap ko po yung aming head elder. Sabi ko po, pagdating po namin, pagbukas ng pinto, si Pastor Malabad sumalubong sa akin. "Ay, Jun!" Inakap niya po ako. "Anong bibigay mo sa Panginoon?" Sabi ko, "Ay, bakit po? Ano po ba ngayon?" Sabi niya, "Thanksgiving ngayon. Dapat may bibigay ka sa Panginoon." Saan po ilalagay? Sabi niya, "Doon po. Meron lang po parang isang kawan ng sigarilyo na binalot ng gift wrap. Doon daw ilalagay." "Ay, Pastor, maliit po, hindi po kasya." Ay, "Bakit?" "Pastor, magpapabinyag po ako ngayon." "Ha? Praise the Lord!" Sabi ni Pastor. Inakap niya ako. Kaya lang sabi niya, "Hindi pa ako ordained. Hindi kita pwedeng binyagan." Ako, "Pastor, birthday ko po ngayon. Gusto ko pong ibigay sa Panginoon ng sarili ko." Sa pagkakataong ito. Nagkataon naman po, si Pastor Tihano, ang aming tagapagsalita. No? Siya po yung health director nung time na yun. Si Pastor Tihano pala, pag nagsisimba po siya sa iba, lagi siyang may dalang extra damit para kung may binyagan, ready siya. So talagang nagkalakip-lakip po. Sabi nga ng Panginoon, pag ang lahat ng bagay nagkalakip-lakip, Perfect timing. sa kabubutihan, opo. Sabi niya, sige. So nagtawag sila ng emergency charge board, tinawagan si Pastor, winanunuan ako ni Pastor Tihano, saka ni Pastor Malabad. Sinabi siya, "O talaga bang decidido ka na, Jun?" "Opo." Buo na po sa loob ko, Pastor. Ngayon na po ako magpapabinyag. Nag-charge board sila, binuksan yung gripo ng baptistry. Tapos nung AY, in-announce na mayroon tayong binyagan. Hindi pa po alam ng mami ko saka nung dalawang kapatid ko na ako pala ang bibinyagan. Nung tinawag po ako sa harapan, iyak ang mami ko. Grabe, hindi ako tumitingin sa mami ko po. Para di kaya ng loob ko na umiiyak siya. Alam ko po yung saya niya ay sinsaya ko rin na ito na po. Susuko na ako sa Panginoon at ibibigay ko na. Kaya from there, naging tradisyon ko na po sa buhay ko. Sa tuwing Thanksgiving ng gagalangin church at nagkataong birthday ko, ay ginagawa ko po extra special. Hanggang sa tulong ng Panginoon, hanggang ngayon po. Yan, Wow, opo. praise God Opo. po. Praise God, no? Hindi lang talaga regalo sa Panginoon, but even gift din sa kanyang family, lalo na sa kanyang mommy. Grabe di. Yes. Nako, may nagko-comment dito, DJ Lu, sabi dito, nako, kung kilala niyo ito, Sir Jun, sabi ni Sir Jojo Gerald. I don't know, anong araw Inaanak dito? ko po Bukas yan. ba to? Amen, ninong ko yan. Ako, may inaanak po pala kayo dito. Proud, Opo, at inaanak. napapa-amen talaga si Sir Jojo. So ngayon, Sir June, dahil medyo limited na lang ating time, so paano niyo po nakilala si Doc Sol? Lagi po nilang tinatanong sa akin, baka kaya ako nag-Adventist dahil kay Doksol. Doc Zod. Kay Sabi Doc. ko, hindi po. Dahil sa Panginoon una. Amen. Siguro mga years po bago ko siya nakilala kasi si Doktora po ay nag-aaral noon. Paminsan-minsan lang po siya nagsisimba. At meron lang isang sitwasyon, isang AY, nagkatabi kami, binati ko lang po siya. Hindi nga po ako kinakausap niyang gano'n. Ayun, doon po, at nagkaroon kami ng social night. So, nagkaroon ng alam niyo naman, social night, mga kabataan niya ng pagkakataon. So, nakita ko po siya doon din sa social night, sa pangalawang pagkakataon. Ako po ay nung dumating sa gagalangin, ay halos lahat, hindi na, sorry po yung mga kabataan kasi parang itinutokso sa akin. Yung mga kabataang babae, ito. Sabi ko po sa'yo, huwag niyo pong gisingin ang natutulog ko pong puso. Tulog pa po ang puso. Oo, sabi ko sa kanya, totoo po naman yun. Tapos nung nakita ko si Doc Sol, meron akong kaibigan. Ang sabi ko sa kaibigan ko, di ba lagi mo akong tinutokso kung kanino? Oo, dun mo ko itukso. So, sa nakaasul. Hindi ko alam pangalan niya. Doon sa nakaasul. Sabi niya, kay Sol! Kay Sol? Oo, doon. Sige, i-regard kasi dati, pag ni-regards ka, ibig sabihin, interesado ka. Parang yung mga words na ginagamit ng mga kabataan. Uy, nagpapa-regard siya. Sige. So, sabi ko, doon mo ako i-regard. Sabi mo, kay Sol, sige, sa kanya. Doon na po nag-umpisa ang aming Love story. love story. Nako, may hirap pala DJ Lu magpa-regards. Nako, DJ Lu, marami ang mga nagiging proud ni inaanak dito. Isa na si Sir, sino to? Si Sir Yang Di. Ma'am? Hershey's and Rose. Lalagyan ko ba ito? Sabi niya, Ninong June ko po yan, proud inaanak. Nako talaga naman. Parang ang dami And niyo also, pong we have inaanak your na Ang dami nakikinig. po. Yang Di. Ang dami ko Inaanak din daw po. Naku, parang ang dami niyo pong inaanak, Sir June. Baka Opo. pwedeng maging isa na din kami dyan. Pwede po. Oo nga po.
Nako, DJ Lou, medyo Mabilis ang talagang oras. nag-iingay ang ating comment section. Pero Sir Jun, maraming salamat no, sa Salamat din po pagbabahagi sa ng, Diyos. ng Opo. kwento po na yan. I know sa ating mga listeners po sa mga oras na ito ay talaga namang nakaka-relate kayo na minsan ba akala nyo maghahatid lang kayo sa simbahan. Pero yung pala, unti-unti talagang nakakapakinig na din kayo ng mga pabalita and magugulat na lang inyong mga mahal sa buhay ay kayo na po pala ay tumanggap sa Panginoon. Amen. DJ Lu, anong masasabi mo doon bago tayo mag-break sa kwento ni Sir June? Napakaganda kasi yung pagmamahal din niya sa mother niya, yung Mhm. nagtulak sa kanya para malaman yung katotohanan, di ba, Brother John? So, Opo. ayun, DJ Rocky. Bilang nanay myself, talagang ang mga nanay ang maghihila talaga eh. At lalo pong Mm. tumigas ang pagmamahal ko sa Panginoon na nasabi Kasi nadinig ko sa nasaksihan niyo din po sa mami Opo, niyo. kasi nung tumibay po ang pagmamahal ko sa nanay ko nung mabasa ko pa sa Biblia na children, obey your parents. Mm-mm. Kasi yun lang ang tanging utos, may dakilang pangako ng Panginoon na Mm. magkaroon tayo ng mahabang buhay. So siyempre, gusto ko magkaroon din ng mahabang buhay. So talagang dinoble ko yung pagmamahal ko sa akin. Amen. Mm. Ayan, DJ Rocky. Nako, medyo bibitinin lang natin Sir Mm-mm. June ng konti. Ano po? At maraming talaga namang nagko-comment sa ating comment section. Pero bago po natin ipagpatuloy ang kwento ni Sir June, ay ating muna pong mapapakinggan ng isang napakagandang awiting may pinamagatang sa wakas by the Bereans. Pagod ka na ba sa araw-araw? Walang magawa, gustong sumigaw. Problema tila ay walang hangganan. Gigising ulit para lumaban. Manali kumapit, may awatin ang langit. Ngunit di ka may pag-asa, pupunasan niyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya lahat sa wakas. Hindi matimpla ang iyong damdamin. Gulo ang isip sa dapat gawin. Kaibigan ko, ang Diyos nangako. Siya'y kasama mo hanggang sa dulo. Manalig kumapit, may awan din ang langit. Ngunit di ka may pag-asa, pupunasan niyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya ang lahat sa wakas. Lahat sa wakas. Manalig kumapit, may awa din ang langit. Ngunit di ka may pag-asa, pupunasan niyang luha. Tama na, sumuko ka,
Andito pa rin po kayo at nakikinig sa ating programa na TikTok with AWR. Ako pa rin po ang inyong DJ na si DJ Rack. At ako pa rin po si DJ Lou. Mga kaibigan, sa mga nagnanais po muli ng mga librong aming ipinamimigay, ito po'y libre. Ano po, meron po tayong pag-asa para sa panahong maligalig. Meron rin pong lagpas pa sa kaya ng imahinasyon at pag-asang daig ang bukas. Nandito rin po ang dakilang tunggalian, pati na rin po ang ating Bible Study Guide na Explore. Kung nagnanais po kayo na makakuha po nitong mga ito po ay libre, kaya i-take advantage nyo na po mga kapatid, mga kaibigan. Mag-send lamang po ng message sa 0918-944-7891. Inuulit ko po, 0918-944-7891. Pwede nyo rin po yung i-comment sa ating comment section sa Facebook page natin na I Want the Book, at meron po sa ating team na mag-reach out sa inyo para mapadalhan po kayo nitong mga librong ito. So DJ Rocky, Yes, kaya po sa mga nais din po magbahagi ng kanilang kwentong pagbabagong buhay kay Kristo at maming po makakasama ng live sa aming studio, maaari po kayong mag-message directly sa aming pong Facebook account o mag-text o tumawag sa numerong 0918-9447-891. Muli 0918-9447-891. So now, DJ Lou, dahil sa ating limited time, nako, atin na po itong tatapusin. Pero bago ang pagkatapos, of course, gusto pa rin nating malaman kung sino na nga ba si Sir June after niyang ma-encounter si Christ. Sir June. Ngayon po ay si Sir June ay patuloy na lumalapit at tumihiling ng lakas sa Panginoon. At ang masasabi ko lang ngayon ay naging mas malapit ako sa Panginoon at patuloy akong humihiling. At ngayon po, pag nananalangin ako, ay hindi na po para halos sa sarili ko. So napakaraming tao po ang inilalapit ko rin sa Panginoon at hinihiling sa Panginoon. At ngayon po ay mas naging malawak po yung aking pananaw sa buhay at binigyan niya po ng direksyon kung saan at pinapaisip niya rin sa akin kung ano yung mga dapat gawin, lalong higit sa pagpapalago ng kanyang gawain, pagpapalago ng aking iglesyang kinabibilangan, at pagpapalago ng pananampalataya ng aking pong sariling pamilya. So ngayon po kasi masasabi ko na may direksyon at may focus na ang Amen. tinutumbok po ay ang ating Panginoon. Amen. So, Sir June, ano po yung future plans niyo po ngayon? Ang plano ko po ngayon ay una, ay manatili sa paanan ng ating Panginoon at patuloy na palaguin ang gawain una sa aking iglesia at palaguin ang aming pananampalataya ng aking pamilya at maabot din yung mga tao na mahamahal ko sa buhay na hindi pa po nakakakilala din sa Panginoon. Ayan po. Wow, grabe, no? Yan po ba yung inyo na din pong commitment so far, Sir June? Opo, yun po ang aking commitment sa Panginoon na sa abot ng aking makakaya sa tulong ng ating Panginoon, siyempre ng aking pamilya, ay hahanapin namin yung aming mga mahal sa buhay. Kasi wag naman loobin ng Panginoon na makarating tayo sa langit at hanapin niya yung mga pulutong na ipinagkatiwala niya, sasabihin ko, hindi ko po naisama. Parang masakit naman po sa akin at sa harapan ng ating Panginoon kung hindi natin sila lahat masasama. Amen. Nako, Sir June, ito yung pinaka-favorite din isa sa pinaka-favorite din namin bago tayo magtapos. Ano po yung magiging pabaon po ninyo sa ating pong mga tagapakinig sa mga oras na ito? Alam niyo po, lagi ko po itong sinasabi sa mga kausap ko, lalong higit sa mga kabataan. Lagi ko po sinasabi sa kanila na maikli lamang po ang buhay. Huwag po nating sayangin sa walang kapakinabangan at gawin nating masaya ang ating mga pamilya, gawin nating mapagpala ang ating mga buhay at gawin nating kapakipakinabang sa harapan ng ating Panginoon para sa ating wala tayong maging regret sa ating buhay. At kung darating ang Panginoon at loloobin niya, naharap tayo sa Kanya at sasabihin natin sa Panginoon, Panginoon, nagawa ko po ang aking makakaya at narito po ako sa harapan niyo at sana po ay maging katanggap-tanggap naman po ako sa inyong banal na harapan at magmana ng buhay na walang hanggan diyan sa langit na bayan. Amen. Nako, DJ Lou, bago kita tanungin sa iyong pabaon, quickly shout out muna natin yung Yes. ating mga
listeners dito bago tayo magtapos. Unahin ko dito si Sir Dansoy. Sabi niya, Amen, praise the Lord. Ganoon din po sa akin. Ngayon, isa na rin po akong head elder sa aming church. Past life na dati daw po ay pinaka-prejudice daw po siya. Pero ngayon na isa na pong head elder sa kanilang church. Amen. Maraming salamat po. At si Sir Samuel Fernando Jr., Amen, elder. Ayan, napapapraise ka din sila. Ma'am DJ Lou. Nandito rin po si Sister Betty Luces, praise God daw po, and si Brother Wayne Maclaw, pray for me and my family for a closer walk with Jesus. Pray for my wife and our children's salvation. Ayan, meron po siyang prayer request po dito, no, medyo mahaba. So, ipagpe-pray po natin yan. Isasama po natin yan sa ating prayer. And also, nandito rin po si Sister Irene Baydid Budayaw. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang TikTok. Yes, DJ Lou. Weekly, ano ang naging baon mo sa kwento ni Sir June? Ayan, DJ Rocky. Di ba po nabanggit po niya yung emptiness nung siya po ay nasa kabataan niya po. Minsan po kasi yung kakulangan or emptiness, hindi po siya masama. Kasi di ba po, minsan pinapayagan ng Diyos na magkaroon po tayo ng emptiness sa ating mga puso para po ma-realize natin kung ano talaga yung kulang. Hindi po bagay, hindi tao, kundi siya lang. So ayun, DJ Rocky, ang aking baon. Ikaw, anong baon mo sa kwento ni Sir June? Ako yung naging baon ko, DJ Lou and Sir June, at sa ating mga listeners, na kahit pala yung mga simple act natin could also lead other people to accept Jesus in their life. Yes. Na who would have thought na yung simpleng pagmamaneho niya sa mommy niya, paghatid sa mommy niya, magiging daan para unti-unti din niyang malaman yung truth at makilala yung Panginoon sa kanyang buhay. So, yung mga simpleng invitation na akala natin walang impact kasi akala natin yung way lang ng pag-share ng gospel is yung kailangan nagpipreach ka, nagba-Bible One-on-one. study ka, o tumatayo ka sa pulpit. Yes. Pero yung mga simple acts and kindness o yung mga simpleng pamamaraan pala could also an instrument na gagamitin ng Panginoon para magdala din pala ng kaluluwa sa paanan niya. So, Tama. nakakatuwa, DJ Lu, kasi ganun din yung experience ko na ako, I've met Adventist faith through networking. So, would have thought na doon ko makikilala yung faith na yung pananampalataya. At now na I am serving as a full-time missionary, na talagang ang laki ng binago ng Panginoon sa buhay ko. Kaya maraming salamat po sa mga tao na patuloy at hindi nagsasawang mag-invite Tama. sa kanilang mga friends, sa kanilang mga families, para makilala din ng Panginoon sa kanilang buhay. So ngayon, bago tayo magtapos, DJ Luno, gusto ko lang din batiin si Ma'am Mary Nunez. Ayan, sabi niya, Amen. At kay Ma'am Zolina Cruz, Amen. At good evening din daw po sa ating lahat. So muli, DJ Lu, maraming salamat sa pagsama sa amin tonight. Sir Jun, maraming salamat Salamat sa din ating po. mga ka-TikTok. Maraming salamat po sa pagsama sa amin tonight. At patuloy niyo pa rin po kami samahan every Tuesday, 8 p.m. Dito lamang po sa AWR 89.1 FM. At ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist Word Radio Manila. Muli, ito po si DJ Lu nagsasabing luwalhatiin ang Panginoon ngayon at magpakailanman. At ako pa rin po ang inyong DJ na si DJ Rock na nagpapaalalang rarararaki road man ang buhay, pero si Kristo ang nagbibigay ng tunay na kulay. Muli, this is TikTok Transformation in Christ Talk. This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.